So mga sign na dapat mo nang gamitin sa isang lalaki yung tinatawag na no contact rule. Mga kamamay, kung babago nyo palang naririnig yung tinatawag na no contact rule, mahalaga po ito. Ito po yung paraan na dapat nyo pong gawin sa isang lalaki upang makita ng isang lalaki ang halaga po ninyo. So, lalayo po kayo, hindi na magpaparamdam hanggang sa lalaki naman ang maghabol sa inyo. Yun po yung tinatawag na no contact rule. Kailan nyo ba to dapat gawin? Kailan nyo ba dapat ito kailangang i-apply pagdating sa inyong relasyon? Ngayon sa video ito, yan nasasabihin ko sa inyo para ang isang lalaki magsisi, makita ang halaga mo. Okay? At maging maayos na ulit ang inyong relasyon. So mga kamamay, bago natin ito pag-usapan, isa lang ang hinihiling ko sa inyo if ever na nagugustuhan nyo po yung mga tips, love advice, sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment din po dito. Kung ma-share nyo po, mas maganda. Kaya mga kamamay, kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga signs na kailangan mo nang i-apply sa isang lalaki yung tinatawag na no contact rule? So number 1, kung paulit-ulit ka nang sinasaktan, yung tipong nagpatawad ka na ng unang beses, sa pangalawa sinabi mong hindi na magpapatatlo, pero nung nagpatatlong kasalanan pinatawad mo na naman, lumampas na, umabot na ng 5 yung kasalanan, pero paulit-ulit mo pa pinapatawad, kailangan ilagay mo sa sarili mo na kung paulit-ulit na ng paulit-ulit yung mga ginagawa niyang kabulastugan, kalokohan sa inyong relasyon, kailangan nandoon na yung tapang ninyo na i-apply yung tinatawag na no contact rule sa inyong relasyon. Hindi po pwede yung isa na lang kamamay, isang kasalanan pa talagang gagawin ko na. Tapos nung nakagawa na naman ng kasalanan, isa na lang. Nung nakagawa na naman, isa na lang. Di ba naman yun mga kamamay? Kung paulit-ulit na lang at hindi biro yung kasalanan ng bababae na huli mong nakikipagtalik. Napakasakit niyan. Kapag ka ganyan mga kamamay, marunong dapat kayong mag-no contact rule. Pinapakita na yung dahilan para gawin, pero bakit hindi nyo gawin? Masyado kasi kayong martir. Kung unang beses lang, pwede. Kung pangalawa, pwede. Pero yung sumampu ng beses, na paulit-ulit yung kasalanan ginagawa, hindi nyo ginagawa yung no contact rule, kayo yung kawawa dyan, kamamay. Kayo yung kawawa. Kung kailangan, huwag kayong magparamdam. Lahat ng connection, alisin po ninyo mga kamamay para makita ng isang lalaki yung halaga ninyo. Hindi makikita ng isang lalaki yung halaga ninyo eh. Pag lagi nyo siyang pinapatawad, nagiging martir at marupok na kayo. Which is lalong bumababa ang value ninyo at hindi na kayo napapahalagahan. Kaya kung gusto po ninyo mga kamamay na mahalin ulit kayo, respeto, kailangan kung paulit-ulit na kayong sinasaktan, kailangan nyo rin na dapat i-apply yung no contact rule sa kanya. So next, kapag hindi na siya nagpapakita ng effort, yung tipong sasabihin mo lang sa kanya na, babe, baka naman masusundo mo ko mamaya sa labasan. Gamitin mo na yung kotse natin kasi umuulan. Pero kung halimbawa na hinihiling mo sa kanya, sunduin ka, tapos kung ano-anong mga dahilan yung sinasabi niya sa iyo, tinatamad siya, pasegway-segway, may hinihintay daw siya, may darating daw na parcel kaya hindi siya makaalis. Kung hindi siya nag-e-effort na ganyan, hindi ka na nasusundo, kahit na may available na mga sasakyan, ibang usapan na yan, kamamay. Baka kailangan mo nang mag-no contact rule. Diba? Humihingi ka ng tulong sa kanya eh. Kahit yun man lang, may ibigay sa iyo pero wala. Hindi kanya tinutulungan, hindi na siya nagbibigay ng effort. Yung dati na, okay, tuwing Valentine's, tuwing birthday mo, nandun siya. Pero ngayon wala. Tapos sabihin kung ano-anong dahilan. Okay, may biglaan daw lakad, kaya hindi siya makakarating. May biglaan daw na tumawag sa kanyang emergency, kaya hindi siya makakarating. So halos lahat na lang ng okasyong ganun, na wala na yung effort. Dati-rati naman, hatid ka pa, nung nanliligaw pa lang, pero ngayon bakit wala na? Kung ganyan po mga kamamay na nawawala na po yung effort, kailangan nyo na siguro mag-no contact rule para makita ng isang lalaki na hindi na sumasapat yung kanyang ginagawang effort pagdating sa inyo, pagdating sa inyong relasyon. So isa yung dahilan mga kamamay na kailangan nyo na dapat i-apply yung no contact rule kung yung effort ng isang lalaki ay hindi nyo na maramdaman. So next,
Kapag cold or inconsistent na siya sa kanyang mga ginagawa, yung tipong pasulput-sulput na lang siya, hindi mo na siya maintindihan. Okay? Maya-maya nandyan. Tapos maya-maya mawawala. Pag kinailangan mo, hindi nagre-reply. Tapos maya-maya pag hihingi ng pera, nandyan. Pag hihingi ng panggas, nandyan. Pag ganyan mga kamama, yung isang lalaki, ibig sabihin, kailangan lang kayo ng mga yan dahil may kailangan sila sa inyo. 'Di ba? Hindi sila available kapag kailangan mo sila. At yun yung masakit na katotohanan. Kapag ganyan mga kamama, ipakita nyo rin na handa kayong mawala, lumayo sa kanila kapag hindi sila umayos. Ang totoong nagmamahal mga kamamay, nandyan kapag kailangan. Hindi yung kapag kailangan, nawawala. 'Di ba? Hindi naman hinihiling na dapat lagi mo siyang ka-chat, lagi mo siyang ka-text, pero kapag humingi ng request, okay, sa isang lalaki, dapat nandyan. 'Di ba? Jowa mo nga asawa mo nga kanino pa hihingi ng tulong 'yan? Pero kung ang isang lalaki nga ay hindi na consistent yung effort, yung attention, yun na yung pagkakataon ninyo para i-apply. Huwag na kayong magpaagam-agam pa. Huwag na kayong magpa-tumpik-tumpik pa. I-apply nyo na kaagad. Sa paraang yan, mas tataas ang value ninyo. Makakapag-isip-isip at makakapag-muni-muni ang isang lalaki. Makikita ang halaga mo at matatakot sila na mawala kayo sa buhay nila. Di ba? Kaya mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, kailangan nyo i-apply ang no contact rule kung inconsistent na ang effort, ang attention ng isang lalaki sa inyo. So next, kapag gusto mong makabawi ng respeto sa sarili mo, yes mga kamamay, kung masyado ka nang naging martir, marupok sa kanya, it's time for you na bumawi rin sa sarili mo. Mag-self-love. Ay, respeto mo rin. Kung dati-rate, halos lahat binibigay mo sa isang lalaki. Yung pera mo, yung sweldo mo, inilalaan mo sa kanya. Kada sweldo mo, binabawas mo ng 2K, binibili mo siya ng pantalon, ng damit, ng piyesa ng motor, pero hindi mo naman maramdaman yung kanyang pagmamahal. Gaya nung mga nabanggit ko kanina sa una, nawawala na yung effort, inconsistent na yung attention, tapos nakikita mo pa na pinagtataksilan ka. Hindi niya deserve. Nabigyan mo sila ng ganyan, na alayan mo sila ng mga ganon, naibili mo sila ng damit, pantalon, na iniisip mo sila. Kaya at this moment of time, ibigay mo naman yung respeto mo sa sarili mo. Ibigay mo naman yung pagbawi mo ng respeto sa sarili mo. Unahin mo. Gastusan mo naman ang sarili mo. I-reband mo naman yung pera mo. Alagaan mo yung sarili mo. Mag-improve ka, magpa-sexy ka, mag-ayos ka. Sa paraang yan mga kamamay, ewan ko lang kung hindi bumalik ang atensyon, ang pagmamahal sa inyo ng isang lalaki. At matakot ang mga yan na mawala ka sa buhay nila. Dahil nga, naging high value ka. Tapos yung kanilang mga pangangailangan, yung pantalon, yung allowance, yung panggas, pinutol mo na. Okay? Kasi nga nag-no contact rule ka sa kanya. So kakailanganin ka niya. Makikita niya ang halaga mo, makikita niya ang value mo, at sa parang yan mga kamamay, hahabulin ka na ng isang lalaki. And last, kapag gusto mong makita kung genuine siya, anong ibig sabihin kamamay nun? Kapag gusto kong makita kung genuine siya, yes, kung gusto mong makita kung totoo ang kanyang pagmamahal sa iyo. Kung gusto mong makita kung totoo ang effort niya sa iyo. Kapag nag-no contact rule ka sa kanya, hahanapin ka niya malamang kung totoo ang pagmamahal. Pero kung hindi ka nagparamdam, nag-no contact rule ka sa kanya at hindi ka niya hinanap at ang naging reaksyon niya, mas naging masaya pa siya, ibang usapan yon. Okay, ibig sabihin, hindi ka niya totoong mahal. Nakita mo na hindi pala siya genuine. Pero kung hinanap ka niya, nabigyan siya ng sorry, okay, sinabi niya kung ano ba yung, tinanong niya kung ano yung pagkakamali niya, okay, willing siyang magbago, ibig sabihin, genuine yung pagmamahal. Siguro, na-istorbo lang siya nung mga kung ano-anong mga influensya sa kanya, kaibigan, halimbawa, nakuha lang nung kanyang mga kaibigan yung malaking oras niya, kaya hindi siya nakapokus sa inyo. So, pag nag-no contact rule ka, makikita mo kung talagang totoo kang kailangan ng lalaki, magiging tapat siya sa iyo. Malalaman mo na totoo yung pagmamahal dahil nga hihingi siya ng sorry sa iyo, dahil masyado siya naging busy, hindi niya napansin na wala na pala siyang oras sa inyo. Doon mo makikita kung genuine yung isang lalaki na tipong hindi kanya kayang mawala. Okay, at doon mo rin makikita kung hindi ka genuine. Pag hindi ka niya hinanap, ibig sabihin, nandiyan ka lang, palamuti ka lang.
Kailangan ka lang niya dahil may kailangan siya. Kaya mga kamamay, kung gusto niyo makita kung genuine ang pagmamahal ng isang lalaki sa inyo, mag-no contact rule ka sa kanya. Huwag magparamdam, lumayo hanggang siya na yung maghanap sa inyo. So, ilang muna sa kayo mga kamamay ang ilang mga bagay, okay, at mga sign na dapat mo nang i-apply sa isang lalaki yung tinatawag na no contact rule. For more video and love advice na kagaya na ito mga kamamay, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment sa ibaba. Medyo may sakit lang tayo ngayon kaya medyo matamlay. So, ganun pa man, mahal ko po kayo at see you for our next vlog. Paalam.